4:48 na po na umaga. Good morning, Monica. Kumusta ang weekend mo? Nasaan ka ba ng mga panahon na matindi ang ulan? Ikaw mo masarap ang tulog mo. Hindi. Alam mo, dapat uwi kami ng probinsya sa Bataan. Baha doon. Yun, di passable yung Dinalupihan, Pampanga. diba? Pampanga pa lang di na passable. San Fernando, binaharin daw na nakaraan. Oo, matindi. Kaya hindi kami natuloy. Pero I'm sure marami sa ating mga kasambahay ganun din ang naging situation. Although masarap matulog, no? Ito lang pasok ngayon sa Metro Manila at sa iba pang mga probinsya. Yes. At saka ilang araw itong mararanasan ganito. Kaya mag-ingat po 5 tayo. days daw sabi ng Pag-asa. 5 days. Oo, di ba? Abangan niyo yung mga walang pasok. Uy, walang tubig sa amin. Maraming mga lugar walang tubig. Walang supply ng tubig. Yung sineserbisyohan ng Maynila. Nag-umpisa yan kahapon dahil dun sa yung mataas daw yung turbidity level ng tubig dun kasi 'di ba umuulan galing sa watershed yan, 'di ba? Yes. May mga sedimentation mataas daw yun kaya hindi sila nag-ano ng production masyado. Gumawa ng maraming nag-supply ng tubig. Naku, sabi naman walang ka na ng kuryente, wag lang ng tubig. Mahirap pa. Oo. Mahirap pang walang tubig. Naligo ka naman. Oo naman, nag-igib ako. Alam mo ginawa ko kahapon? Dumaan ako dito sa station. Nag-igib ako, meron akong dalawang Nagbaon ka? Oo, nagbaon ako. Para may pampaligo ngayong umaga, di ba? Paraan yan, di ba? Yes, siyempre. Magandang umaga po muli mga sambahan. Ngayon po ay araw na po ng Lunes, 15. Tuwan-tuwa po ang ating mga cameraman ng Agosto 2016. Sa kalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jus Riao. Ako naman si Monica Veralio. Narito na po ang mga humahataw na balita ngayong umaga. 4 na sugatan sa banggaan ng 3 truck at bus sa Camarines Sur. Tinulungan ng UNTV News and Rescue. Pag-ulan na dulot ng habagat, tatagal pa ng 1 linggo. Nasawi dahil sa masamang panahon, umabot na sa 5. Klase sa Metro Manila at ilang kalapit lalawigan suspendido pa rin dahil sa epekto ng habagat. Mahigit 100 bahay na pinsala sa buhawing nanalasa sa Quezon City at Maynila. Crime rate sa bansa bumaba ng 31% ayon sa Philippine National Police. At presyo ng mga produktong petrolyo inaasahang tataas ngayong linggo matapos ang ilang linggong sunod-sunod na rollback. Bago po ang detalye ng ating mga balita, tunghayan muna natin ang mga pangyayari nitong weekend. Pumanaw na ang 19 na taong gulang na si Rochelle Pondare ayon sa US-based foundation na nag-aaral sa sakit nito. Si Rochelle ay mayroong progeria, isang rare aging disease kung saan ang may sakit nito ay mas mabilis na tumatanda ng 8 beses kaysa normal na edad. Sa edad na 19, si Rochelle ay mistulang nasa 144 na taong gulang na. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang may sakit na progeria ay karaniwang nabubuhay lamang hanggang sa edad na 13 taong gulang. Balita naman sa labas ng bansa. 6 ang nasawi sa pagbagsak ng isang twin-engine aircraft sa Virginia, USA noong Sabado. Ayon sa mga otoridad, nagtangka pang mag-landing sa Shannon Airport ang eroplano, ngunit nagkaroon umano ng problema sa makina nito bago tuluyang bumagsak malapit sa paliparan. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa ang tunay na sanhi ng naturang plane crash. Mahigit 3,000 residente naman sa Myeon District, Beijing ang inilikas dahil sa matinding pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan. Nag-deploy na ang lokal na pamahalaan ng 1,500 rescue personnel upang umasiste sa mga lumikas. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa mga pagbaha. Samantala, nag-issue na ng excessive heat warning ang National Weather Service sa New York City at Southern New York. Posibleng umabot sa 105 hanggang 110 degrees Fahrenheit ang temperatura sa lugar. Una nang nagdeklara ng state of emergency ang NYC at pinapayuhan ang publiko na manatili na lamang sa loob ng bahay kung kinakailangan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 4 na nasugatan sa vehicular accident sa Camarines Sur. Narito ang hataw na balita ni Jus Riao. Agad na nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng 4 na sasakyan sa Pan-Philippine Highway, Barangay Plansa, Pamplona, Camarines Sur noong Biyernes ng gabi. Sa lakas ng banggaan, nawasak ng harapang bahagi ng trailer truck at ng bus.
Nilapatan naman ng paunang lunas ng grupo ang driver ng trailer truck na si Mang Rogelio Lumabaw na nagtamo ng mga sugat sa paa at pamamaga ng kanyang kanang balikat. Hindi ng pahinante nito na nagkaroon naman ng sugat at gasgas sa likod. Binigyan din ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang pasahero ng bus na pawang nagtamo ng bukol. Batay sa inisyal na investigasyon ng PNP, nag-overtake ang Del Monte Land Transport Bus Company o DLTB sa isang cargo truck. Ayon sa nakuha kong impormasyon na may isang sasakyan, isa ring truck na ino-overtaken ng DLTB. Kaya siya na papunta dito sa kabilang linya. Ito parang nag-iwas siya doon sa BLTB. Kaya sumalpak dito sa isang truck. Matapos na malapatan ng paunang lunas ang mga biktima, ay tumanggi na ang mga ito na magpadala pa sa ospital. Jun Suriao, UNTV News and Rescue, Philippines. 5 na ang naitalang nasawi dahil sa epekto ng umiiral na habagat sa bansa. Ayon sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kabilang sa mga nasawi sina Danilo Brasileño na nadala ng malakas na agos ng tubig habang tumatawid sa Malbug River sa Iloilo, Mary Hope Berinya at Argeline Joyce Gonzales na nabagsakan naman ng gumuhong pader sa Santa Cruz, Maynila, at 2 di pa nakikilalang biktima. 3 naman ang naitalang sugatan habang isa ang naiulat na nawawala. Nasa 7,000 pamilya naman o mahigit sa 36,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center dahil sa mga pagbaha sa Region 3, 6, Calabarzon at National Capital Region. Samantala, suspendido pa rin ang klase ngayong araw sa ilang lugar sa bansa dahil sa masamang lagay ng panahon. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong Metro Manila at mga lalawigan ng Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales at Nueva Ecija. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa mga bayan ng Cainta, Rodriguez, San Mateo, Morong at Cardona sa probinsya ng Rizal, habang walang klase sa preschool to high school sa Angono sa Rizal. Wala rin pasok sa Sasmuan, Santo Tomas, Guagua, Minalin, CSFP, Magalang, Bacolor, Mabalacat City, Macabebe, Santa Ana, Apalit, Lubao, Arayat, San Luis, Florida Blanca at Santa Rita sa Pampanga. Wala namang pasok sa preschool to high school sa Masantol, Mexico, San Simon at Porac, Pampanga. Alamin po natin agad ang lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray, good morning. Yes, Ray. Yes, Jun, asahan pa rin natin ang mga pag-ulan sa araw na ito dahil sa patuloy na epekto nitong southwest monsoon o yung habagat. Partikular na naglabas ng yellow rainfall warning ang Pag-asa kaninang alas 4 ng madaling araw at nakataas ngayon ng yellow rainfall warning sa may area ng Zambales at Bataan kung saan makakaranas ng mga pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha doon sa mga mababang lugar. Dito sa Metro Manila, gaya na experience natin ngayon, merong light to moderate rains kasama na ang mga lawigan ng Cavite, Batangas, Rizal, Quezon, Pampanga, Tarlac at yung Bulacan. Magmula kaninang alas 4 ay imposibleng tumagal ito ng 2 hanggang 3 oras. Sa susunod naman na 3 oras ay makakaranas din ng mga pagulan ng area ng Laguna. June, ayon sa Pag-asa, itong habagat ay medyo hihina ng kaunti yung epekto ngayon sa ating bansa dahil merong isang circulation o low pressure area dyan sa West Philippine Sea. Sa labas ito ng Philippine Area of Responsibility, medyo hinahatak ng kaunti itong habagat pero patuloy pa rin maka-apekto. Kumbagay meron namang factor na humihila pa rin itong dito sa habagat dahil merong isang bagyo sa may Pacific Ocean na naghahatakan sila ng low pressure area at ito nga nakaka-apekto sa ating bansa. Pero by Thursday and Friday, expect natin medyo lalakas pa rin itong mga pag-ulang na ating maranasan dahil kung hihina itong low pressure area sa West Philippine Sea ay nakakita ng Pag-asa na posibleng itong buong linggo natin ay magkaroon pa rin tayo ng mga pag-ulan lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. June?
Oh, Ray, base doon sa nakikita nating satellite image ng Pag-asa, parang tatlong weather system pa rin yung nakaka-apekto sa bansa. Tama ba yun, Ray? Yes, June. Una, yung isang particular pinaka nakaka-apekto, June, yung habagat natin. Ang pinaka-contributory lang yung isang low pressure area. Wala tong direktang effect. Itong low pressure area sa West Philippine Sea at yung isang bagyo dyan sa may dagat Pasipiko, nasa labas din ito ng Philippine Air Responsibility. Walang direktang epekto pero nagpapalakas ito dyan sa may habagat na nakaka-apekto ngayon sa ating bansa. Yung bagyo dyan sa may dagat Pasipiko, wala bang kumbaga hindi ba ito lalapit sa bansa o makakapasok sa Philippine Area of Responsibility? Maliit ang tsansa, June, na binabanggit ng Pag-asa dahil ito ay ang kanyang direction papunta pa northwest, dyan papunta sa may area ng Japan and China. Yun yung kanyang direksyong pinapakita base dun sa mga models ng Pag-asa, June. Okay, maraming salamat, Ray Pelayo. At mamaya, babalikan ka namin para sa iba pang mga ulat ng panahon. Sa iba pang balita, nagharap sa unang pagkakataon sa ilalim ng Duterte administration ang Negotiating Peace Panel ng Pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ito ay upang umpisahan na ang pagpapatupad sa mga unang napagkasundoan ng dalawa sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process, Jesus Doresa, direktiba ni Pangulong Duterte ang agarang pagpapatupad nito kahit na hindi pa naipapasa ang magsisilbing implementing rules and regulations na Bangsamoro Basic Law. Tiwala naman ng MILF na may political will si Pangulong Duterte upang tuluyan na maipasa ang batas. Kabilang din sa mga nagtungong kinatawan ng pamahalaan sa Kuala Lumpur, Malaysia, sina House Speaker Pantaleon Alvarez at House Majority Floor Leader Rodolfo Fariñas upang bigyang katiyakan ng MILF na ang kasalukuyang Kongreso ay kaisa ni Pangulong Duterte sa pagkakamit ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. We move to the very more important part, which is implementation. Expectations are very high in our people there, and we have to meet these expectations together. No longer negotiating, taking strong positions against each other across the table, but now going to be partners on how to make things happen for the Bangsamoro. Balita naman po sa lalawigan, huli ang mahigit 30 business establishments sa Mandaue sa isinagawang surprise random inspection ng pamahalaan ng Mandaue City batay sa ipinatutupad na plastic ban sa lungsod. Narito ang hataw na balita ni Gladys Tuwapi. Mahigpit nang ipinatutupad sa lungsod ng Mandaue ang Ordinance No. 12-2010-562 o ang Plastic Bag Prohibition Ordinance upang matiyak ng lokal na pamahalaan na sinusunod ng mga establishmento ang ordinansang ito ay nagsasagawa ng random at surprise inspection ng eco-wardens ng Mandaue City Environment and Natural Resources Office. 32 establishmento na hindi sumusunod sa alituntunin ang nahuli ng Mandaue Sentro. But no establishment was exempt from the compliance of the plastic ban. Ayon sa Sentro, bibigyan muna nila ng notice ang mga lumabag na establishmento. Irerekomenda ng Sentro na i-revoke ang business permits ng mga establishmento kung magpapatuloy pa rin ang mga ito sa paglabag. Katunayan, mayroon ng 2 establishmento na inirekomenda upang bawiin ang kanilang mga lisensya o business permit. In fact, we have given several fora para simple nga dialogue and campaign for compliance by different establishments from markets to commercials to industrial sectors using plastics. Nagpapasalamat naman ng Mandaue City Government sa mga establishmento na sumusunod sa ipinatutupad na plastic bag ban. Muli ring pinaalalahanan ang publiko na sa halip gumamit ng plastic ay reusable bags na lang ang gamitin upang makatulong ng malaki sa kalikasan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Nananawagan naman ng tulong ang indigenous community sa Madalag Aklan upang maipagawa ang kanilang tulay sa pangambang makapagdulot ito ng peligro. Narito ang hataw na balita ni Vincent Arboleda. Ito ang tulay na kadalasang dinadaanan ng mga katutubong Akyan Bukidnon
dito sa Madalag, Aklan Province. Ang tulay na ito na isang monkey bridge na may haba ng 70 metro ay gawa sa pinagdugtong-dugtong na balagon o baging. Ayon kay Ida Zaradula, IP Tribal Chieftain ng Akyan Bukidnon, maliban sa mga produktong iniluluwas nila sa bayan gaya ng abaca fiber, palay at mais, dito rin dumadaan ang mga mag-aaral na pumapasok sa paaralan. Di damo ba yung mga estudyante kaagi dira? Mga higit 300. Di adlaw-adlaw na ang kaagi dira. Ngunit dahil sa kalumaan at sa mahinang materyales na ginamit sa tulay, nangangamba na si Zaradula sa panganib na maidudulot nito sa kanila. Siyempre ang mga produkto namon da dira man kaagi, humay kag kupras. Mga baka kete mabudlay gid ga amo pa na ga kulag-ulag pa na ang balagon nay kun mahulog dagdag ka pa da pag madalong ti patay ka Ayon kay Zaradula, mas lalong delikado ang pagtawid sa tulay pag tag-ulan dahil sa malakas na agos ng tubig. Kaya naman nananawagan sila na sana ay matulungan ng pamahalaan. Kaya mo lang siguro ang paabot ko sa ahensya is gobyerno, lokal nga gobyerno. Na kumabligan nila kami na maayo-ayo man ang dalan. Siyempre kaluoy ang mga kabataan na dira. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, Western Visayas. Grabe yung ano nila, baging lang pala yun, ano? Oo nga. Yung Ang hirap tawirin nun. Yung wear and tear nun. Pag ulan, aarawan, uulan, tapos ganun. Oo. Tsaka butas-butas. Paano yung mga bata? Ang lalaki ng hakbang. Oo, sana mabigyan ng pansin yan ng lokal na pamahalaan dyan sa Aklan. Yes. Yung problema ng mga indigenous people na yan sa Aklan. Oy, alas 5:05 na po na umaga. Oras na para po sa huntahan sa Radyo La Verdad, 13:50 with Atty. G, Beth, and Mr. Gear. Ngayon, hindi siya si nagpakulay na siya ng buhok. Nagpakulay na? Hindi na. Iba na si Mr. Harrison Ford Plaza. Pogi pa rin. Talaga, Eto na, G, natuloy Yung natuloy yung kahapon. Yes. At ulan. Umaraw, bumagyo. Sinasabi naman ng ating Pangulong Duterte na papayagan niya, mas maganda nga yung mga ganyang protesta. Tama lang yon. At saka parang may signature campaign. Nakita ko sa Twitter account ni Mr. Mar Rojas Parang merong signature. Ano ba si dating DLG? Nag-tweet siya Nag-ano siya ng picture. Tapos parang merong signature campaign yung mga against na ilibing Pero si siguro Marcos. hindi umulan, mas marami daw yung parang ang ine-aim yata nila doon parang million na people march, parang ganun. Actually, may kakilala ako, ang basihan nila, kapag daw umulan, di sila tutuloy. Kasi kahapon parang tikatik, yung ulan, di ba? Hindi talaga whole day umulan, unlike nung Saturday. Pabugso-bugso lang yung ulan, kaya nagpunta rin sila. Pero yung tama ka, kung hindi talaga masama yung panahon, mas marami pa siguro. Pero hindi rin daw nakapunta si Vice President Robredo. Wala. May sakit yata si VP Robredo. Mas maganda, ang maganda nga dyan, baka sakali magbago ang pag-iisip ng ating Pangulong Digong Duterte. Yun yung dahilan kung bakit nagbigay siya ng isang buwan halos palugit. Para There is no question, Prof. Georgian at mga friends, na marami rin talagang tutol. Pero may Pero marami din ang mga sang-ayon. In fact, tingnan mo lang yung boto na nakuha ni Bongbong ng nakarang eleksyon. Somehow, that is an indication na marami pa rin ang sumusuporta sa mga Marcoses. Kasi parang sinasabi nila dyan, parang batas at emosyon ang nangyayari, tapos yung naranasan ng mga martial law victims ng araw, parang doon nagbabanggaan Attorney G. Oo. Ito meron lang nagkwento sa akin. Actually, taga-UNTV yung nag-tweet sa akin ito. Apparently, wala raw yata talagang planong ilagay sa ilalim daw ng ilibing. Kumbaga, yung bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, parang gagawin nila, ilalagay lang dun sa spot na yun, but the same, kung ano yung itsura niya doon sa Ilocos, nakaganon din. Kumbaga, nakasalamin din at saka parang preserve din. Yun yung narinig daw nung nag-tweet sa akin. That will not be a burial. Palagi ko hindi interment yun. When you say kasi burial, you have to be buried either in a mausoleum
or beneath the ground. Oo, tsaka Otherwise, And will it be allowed? ang plano ba nila parang tulad kay Mao Zedong or kay Lenin? Hindi, palagay ko, ibabaon kasi Babaon yun. may kabaong. And then will it be allowed na ganung setup doon sa libingan ng mga At saka may supposedly may honors. May interment honors. So talagang ililibing yan. May tops yan and everything. So there is going to be a burial. And most probably, dahil alam mo naman sa sa libingan ng mga bayani, it's all underground. Beneath the ground rather. Yun. Ang paglilibing. Ang concern ko doon kung sakali magkatotoo yung ganung plano, paano yung maintenance noon, di ba? Alam naman natin, talagang fully air-conditioned at grabe yung maintenance na ginagawa doon. So, paano? Hindi mo pwedeng iiwan na lang ng ganun yan. Open to all the elements. Diba? Hindi pwede yun. Let's see. Beno, Torre J, tuloy nyo mamaya yung huntahan nyo dyan at ibigay nyo na yung mga dapat namin abangan. Yes, Kuya Jun, narito na mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Epekto ng habagat, posibleng maranasan pa rin sa buong linggo. Libo-libong pamilya nananatili sa mga evacuation center sa malaking bahagi ng Luzon Region. Klase sa Metro Manila at ilang kalapit na lalawigan suspendido pa rin dahil sa epekto ng habagat. Level ng tubig sa Marikina River bahagyang bumaba, ngunit alert level 2 nakataas pa rin. Crime rate sa bansa bumaba ng 31% ayon sa PNP. At presyo ng mga produktong petrolyo inaasahang tataas ngayong linggo matapos ang ilang linggong sunod-sunod na rollback. Ito na po suspendido pa rin po ang klase ngayong araw sa ilang lugar sa ating bansa dahil nga sa masamang lagay ng panahon. Wala pong pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong Metro Manila. Buo yan para hindi na kayo nagtatanong. Kasama na po yung mga lalawigan ng Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales at Nueva Ecija. Wala din po pasok sa lahat ng antas sa mga bayan ng Cainta, Rodriguez, San Mateo, Morong at Cardona sa probinsya ng Rizal. Habang wala namang klase sa preschool hanggang high school sa Angono sa Rizal. All levels din naman ang suspension ng klase po sa Sasmuan, Santo Tomas, Guagua, Minalin, City of San Fernando, Magalang, Bacolor, Mabalacat City, Macabebe, Santa Ana, Apalit, Lubao, Arayat, San Luis, Florida, Blanca at Santa Rita sa Pampanga. Alam mo rin pong pasok king preschool, king high school king Masantol, Mexico, San Simon, Ampong Porac, Ampong Candaba, Pampanga. Paringagang kabalenta mo pong Kapampangan, baloy po sana alam pasok ngayon Preng anak yu, malyari lang pa pong matudtud pa si Bayon 6 o'clock in the morning na po. Nanawagan ng tulong mula sa gobyerno ang mga residenteng naapektuhan ng pananalasa ng buhawi kahapon. Narito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Makikita sa cellphone video nakuha ni Michael Xiao at Karen Madrigal ang pamumuo at pananalasa ng isang buhawi. Napinsala nito ang ilang mga bahay at establishmento sa Maynila at Quezon City. Sa ulat ng Barangay 649 Disaster Risk Management Office, tinatayang nasa 100 bahay sa Baseco Compound, Port Area, Manila ang naapektuhan ng buhawi. Gulat na lang kami sir pag tingin namin sa langit sir, parang may nagdiliparan ng mga plywood. Bumaba yung buhawi sir papunta rito. Kaya tangi lahat yan. Yung sir, ang dami puno sa akin bumuwag. Nawala naman ng kuryente sa ilang lugar na naapektuhan ng buhawi matapos na matumba ang ilang poste ng Meralco. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pagkukumpuni ng mga tauhan ng Meralco upang maibalik ang elektrisidad sa lugar. Nagkalat din sa mga kalsada ang mga basura at mga punong natumba sa lakas ng hangin. Mayroon ding nasugatan matapos tamaan ng natumbang puno. Pagtulog ko rito, nahatak ako ron. Nakarating ako sa natanggal yung mga puno Nadaganan ako, biglang lumabas na ako. Bukod sa nasira na ang kanilang tahanan, namomroblema din ang ilang mga residente dahil wala din silang tubig. Nananawagan naman ang mga ito sa lokal na pamahalaan na mabigyan sila ng ayuda
para maipasaayos sa madaling panahon ang kanilang mga bubong, lalo na ngayong madalas ang pag-ulan. Awa nyo na para makatulog kami na maayos. Tulungan nyo naman kami dito kasi yung bubungan namin sira-sira na. Tumutulong lalo na pag ulan. Baba dito parang nagsashower kami. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Manila. Bagyan naman pong bumaba ang tubig sa Marikina River, ngunit nananatili pa rin nakataas ang alert level 2 dito. Balikan natin si Maki Libradilla sa balitang yan, nagulat ng live. Maki? Good morning Kuya, good morning sa lahat ng ating mga kasambahay. Sa mga evacuation center pa rin nagpalipas ng magdamag ang mahigit 600 pamilya dahil nakataas pa rin ang alert level 2 sa Marikina River. Sa Malanday Elementary School ay may 407 pamilya ang evacuees, 150 pamilya naman sa Bulela Covered Court at 76 na pamilya sa Sampaguita Village Covered Court dito sa Marikina. Maayos naman ang lagay ng mga evacuees ayon kay Lucila De Luna, Barangay Healthcare Personnel ng Malanday. Kumplentohan niya ang mga banig, kumot at pagkain. Ayon kay School Disaster Risk Reduction Management Group Coordinator Primo Kitana III, pansamantalang nabawasan ng evacuees sa mga evacuation center kahapon nang bahagyang bumaba ang tubig sa Marikina River. Subalit bumalik din ang mga ito sa evacuation center nang muling tumaas ang tubig sa ilog. Muling umulan kahapon pero higit umanong nakaapekto dito ang tubig ulang nang gagaling sa mga bundok ng Montalban na bumababa sa Marikina. Bagamat mahirap ay sanay na niya ang mga residente ng Marikina sa taunang pagbaha sa lugar. Mula nang maranasan ng mga ito ang pananalasa ng Bagyong Undoy noong 2009 ay natutunaan niya ang mga residente na kusang mag-evacuate. Kagabi ay tumaas sa 16.5 meter ang tubig sa Marikina River, subalit nakababa ito ngayon sa 16.1 meter. Yan muna ang mga huling kaganapan dito sa Marikina. Balik sa'yo, Kuya. Maki, yan ngayong situation dyan sa evacuation center dyan sa Marikina kung saan ka nandun ngayon. Wala bang mga nagkakasakit pa dyan at meron bang sufficient na supply sila ng tubig at pagkain? Actually, Kuya, sa ngayon ay wala pa namang naitatala na nagkakasakit dito sa loob ng 2 araw na pananatili nila dahil mayat maya daw ang pagdating ng mga doktor at pagdating naman dun sa pagkain ay mayat maya rin yung pagdating ng pagkain dito, lalo na ay maraming foundation anya na nagbibigay ng suporta dito sa mga evacuees, Kuya. Alright, maraming salamat Maki Libradilla, nagulat ng live mula sa Marikina City. Hindi pa rin bumababa ang tubig sa La Mesa Dam at kaunti na lamang ay maaabot na nito ang overflow level. Dahil dito, noong Sabado pa lamang ay nagsilikas na ang mga residenteng nasa paligid nito. May hataw na balita si Reynante Ponte, live. Yes, Reynante. Yes, good morning Monica at sa ating mga kasambahay at good morning Kuya. Dahil nga sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng habagat ay nanatiling nasa red alert ang La Mesa Dam. Batay sa report ngayong umaga as of 2 a.m. ay nasa 80.5 meters na ang water level ng nasabing dam. Kulang na lang ng 10 cm ay maaabot na sa overflow level ng La Mesa ang nasa 80.15 meters. Kaya't ilang residente sa mga barangay na nakatira malapit sa Tolyahan River, gayon din sa mga mababang lugar sa Quezon City ay nagsilikas na sa mga evacuation centers. Noong weekend pa lang nga, Monica, ay dahil sa walang tigil na pag-ulan, ang ilang barangay, partikular na ang mga barangay sa Masambong, Damayan, Mariblo at Barangay Talayan ay lubog sa baha. Makikita pa sa CCTV ng barangay na umabot hanggang leeg ang tubig baha kung saan may mga residente na nagsisilikas sa malapit na evacuation center na nasa basketball court ng barangay. Ngunit nang humupa nga ang ulan kagabi ay unti-unti na nga bumaba o ang baha, kaya ang ibang residente ay umuwi na sa kanilang tahanan.
Ngunit ang nasa 36 na pamilya sa barangay Masambong ay nanatili naman sa evacuation center. Nakabantay naman ang mga barangay official sa mga apektadong pamilya at binibigyan din ng relief goods at pagkain sa kanilang pananatili sa evacuation center. Sa ngayon, Monica, patuloy pa rin ang pagmamonitor sa level ng tubig ng dam at paalala pa rin ng mga otoridad sa ating mga kababayan na nasa bahaing lugar na huwag hintayin ang worst scenario bago pumunta ng mga evacuation center. Yan muna ang latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Samantala, dismayado naman ng mga residente ang naapektuhan ng biglaang water supply interruption na Maynilad kahapon. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Labugadir. Tinatayang aabot sa 800,000 tahanan o nasa 66% ng mga customer ng Maynilad ang naapektuhan ng biglaang pagkawala ng supply ng tubig kahapon. Bagamat may tubig naman sa ilang lugar, ay mahina naman ang pressure at malabo ang tubig. At dahil walang abiso, hindi nakapaghanda ang maraming mga residente sa water interruption. Maging ang ilang business owner, dismayado sa perwisyong dulot ng pagkawala ng supply ng tubig. Wala pong sinabi sa amin na mawawala ng tubig. Hanggang ngayon, wala pa? Hanggang ngayon, wala pa po. Kaya hindi kami makapag-operate ng tuloy-tuloy. Stop muna. Ang iba, take out lang. May kailangan ba abala to kung aabutin ng bukas to? Sana wag na maabutin bukas to. Humingi naman ng paumanhin at nagpaliwanag ang pamunuan ng Maynilad sa kanilang mga consumer. Nagbawas po ang Maynilad ng production level dahil sa yung quality ng tubig na nakukuha namin sa Angat ay mataas po ang turbidity level. Ito po ay dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, ang ating pong soil erosion dun po sa mga bundok at na dumadaloy pupunta sa Angat ay mataas po ang sediment. So, nagbaba po kami sa dati pong 2,300 na million liters per day, dinaba po namin ito sa 400 dahil nga po din sa mataas ang turbidity level. Sa ngayon ay wala pa ring supply ng tubig ang mga customer ng Maynilad sa ilang lugar gaya ng Quezon City, Caloocan, Makati at Manila at hindi pa tiyak kung kailan ito maibabalik. Ngunit ayon sa Maynilad ay ginagawa na nila ang lahat upang maibalik sa normal ang kanilang operasyon. Nag-deploy na rin ang mga ito ng 54 na tanker upang makapagrasyon ng tubig sa mga apektadong lugar. At bagamat tiniyak ng Maynilad na ligtas inumin ang tubig na nagmumula sa mga gripo kahit may bahagyang discoloration, nagpaalala pa rin ang mga ito ng dobleng pag-iingat. Meron tayo mga bata at baka pwede po tayong ng mga safety measures sa pagpapakulong ng tubig para naman karagdagang safety para sa ating mga anak. Pero ito po ay ligtas. Ito po ay aming tinest bago po ito pinakakawalan sa ating pong network. Safe pa rin inamin to, opo. Mirasol Abugadir, UNTV News and Rescue, Quezon City. Muli natin tutukan ang lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ngayon po ay nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray, ano nang nangyayari? Bakit ganito? Paulan ang paulan, wala namang bagyo. Yes, good morning Kuya Daniel sa ating mga kasambahay at patuloy nga pong nakaka-apekto pa rin itong southwest monsoon o yung habagat. Ito po kuya ay pinalalakas pa rin ng isang bagyo na may international name na Chantu dyan sa may southeast ng Japan. Ito po ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung nakakahatak dito sa habagat na nakaka-apekto ngayon sa may Luzon at sa may Western Visayas. Pero ngayong araw kuya, ayon sa Pag-asa, medyo mababawasan ng kaunti yung dami ng ulan dahil mayroong isang low pressure area sa may kanlurang bahagi ng ating bansa dyan sa may West Philippine Sea outside the Philippine Area of Responsibility. Ito ay bahagyang humahatak pakanluran dito sa may habagat kaya medyo bawas ng kaunti itong epekto ng habagat. Makakaraos lang po ng mga pag-ulan pa rin nadulot itong habagat, mga moderate to occasionally heavy ang Metro Manila, kasama na po ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ang lalawigan po ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at ang Mindoro. Meron din pong paminsan-minsang mga pag-ulan sa may Western Visayas, nalalabing bahagi ng Luzon at lalawigan po ng Laguna, Quezon, Rizal at yung area po ng Palawan.
Meron pong light to moderate rains, mahina hanggang sa katamtamang pagulan ang nalalabing bahagi ng Luzon at yung area po ng Visayas. Diyan po sa Mindanao, partly cloudy to cloudy skies, meaning makakasilay naman po ang araw dyan. May mga chance lang po, meron tayong isolated rain showers and thunderstorms sa may area ng Mindanao. Dahil ang concentration ito pong southwest monsoon o habagat ay dito po sa may area ng Luzon at yung ilang lugar po sa Visayas. Sa mga maglalayag po today ay matataas pa rin po ang mga pag-alon sa may western seaboard ng central at southern Luzon. Magmula po dyan sa may area ng Zambales, yung Bataan area, and yung area po ng Palawan, dyan po sa mga area na yan ay mataas po ang mga pag-alon, delikado na pumalaot, lalo na yung mga sakyang pangsda at maliit na sakyang pandagat. Kuya, ayon sa Pag-asa, maaaring tumagal pa sa mga susunod na araw at kung mawawala itong low pressure area diyan sa may West Philippine Sea at patuloy na hatak ng habagat itong bagyo na sa dagat Pasipiko, maaari tumagal pa ng hanggang Thursday or Friday itong epekto ng habagat sa ating bansa, kuya. Maraming salamat, Ray Pelayo. Nag-uulat ng live mula sa Pag-asa DOST. Nagsagawa na ng sandbagging sa ilang bayan sa Tarlac City upang maiwasan ang pinangangambahang pagbaha sa syudad kung tuluyang aapaw ang mga ilog sa lalawigan. May hato na balita si Brian Lacanlale live. Yes, Brian. Yes, good morning. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Tarlac Disaster Risk Reduction and Management Office ang posibleng pag-apaw ng mga ilog sa probinsya ng Tarlac dahil sa epekto ng kapag. At bilang sa mga babalikan natin si Brian Lacanlale na nasa Tarlac City ngayon. Hindi pa rin pwedeng daanan ng ilang pangunahing kalsada sa lalawigan ng Pampanga dahil sa pagbaha na dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan nitong weekend. May hataw na balita si Joshua Antonio live. Joshua? Yes, Atty. Jim, magandang umaga at magandang umaga kay Kuya Daniel. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-uus ng ulan dito sa lalawigan ay binaa ang 100 barangay sa bayan ng Mexico, Masantol, Macabebe, San Simon, Santa Ana at siyudad ng San Fernando. Hanggang tuhod ang tubig pa sa mga kalsada, sa mga pangunahing kalsada rito na hindi madaanan. Biyernes pa ng gabi na magsimula ang pagbuhos ng malakas na ulan dito sa lalawigan ng Pampanga na nagdulot ng pagbaha sa ilang mga barangay. Sa Barangay del Pilar sa siyudad ng San Fernando, tanging malalaking truck lamang ang nakakadaan. May ilan sa mga motorista na nagpilit na dumaan dito kaya naman nasira ang kanilang mga sasakyan. Ayon sa ulat ng PDRRMO, patuloy ang kanilang monitoring sa mga low-lying areas. Kabilang din sa tinututukan ng PDRRMO ang Pampanga River na may posibilidad na umapaw kung magtutuloy-tuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ayon sa PDRRMO, isa sa naging dahilan ng pagbaha sa ilang mga barangay dito ay ang pagtaas ng tubig sa mga ilog na sinabayan pa ng high tide. Atty. G, samantala nagsagawa rin ng sandbagging sa bayan ng Mexico upang hindi tuluyang mag-overflow ang tubig sa ilog. Pasado alas 12 naman kanina madaling araw naman ay nagsimulang unti-unting hupupa ang tubig ba sa mga apektadong barangay dito sa lalawigan. At yan muna ang balita mula dito sa Pampanga, Atty. G. Maraming salamat, Joshua Antonio mula sa Pampanga. Balikan naman natin ang ulat ni Brian Lacanlale tungkol sa isinagawang sandbagging sa ilang bayan sa Tarlac City upang maiwasan ang pinangangambahang pagbaha sa syudad kung tuluyang aapaw ang mga ilog sa lalawigan. Brian? Yes, Beth, mahigpit nga na binabantayan ngayon ng Tarlac Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang posibleng pag-apaw ng ilang ilog sa probinsya ng Tarlac dahil sa epekto ng habagat. Kabilang sa mga minomonitor ngayon ang Rio Chico sa Concepcion, Bayating River sa bayan ng Santa Ignacia at Camiling River. Nagsagawa na rin ng sandbagging sa bayan ng Santa Ignacia, Camiling, Concepcion at sa Barangay San Luis sa Tarlac City upang maiwasan ang pagkawasak ng dike kung sakaling tumaas pa ang tubig sa mga ilog. Pinangangambahan naman ang pagtaas ng water level sa Tarlac River
kung magpapatuloy pa ang pagbuhos ng ulan dahil dito rin napupunta ang tubig na nagmumula sa ilog sa Bataan at Zambales. Samantala, sarado naman ang daan papasok at palabas sa Barangay Bueno sa bayan ng Capas dahil sa pag-apaw ng O'Donnell River. Naka-alerto naman ngayon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, katuwang ang AFP, PNP, LGU at iba pang ahensya ng pamahalaan upang umasiste sa mga mangangailangan ng tulong. At yan muna ang latest live mula dito sa Tarlac. Balik sa iyo, Beth. Maraming salamat sa iyo, Brian Lacanlale, na nagulat ng live sa Tarlac City. Samantala, malaki ang epekto sa pamumuhay ng mga residente ng Bulacan ang perwisyong dulot ng pagbaha. Marami na rin ang may sakit sa balat dahil sa matagal na pagkababad sa tubig baha. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha ang Barangay Poblasyon Constantino dito sa Marilao, Bulacan. Sa halip na sumakay ng sidecar at bangka, nagtitiis na lang silang lumusong sa tubig baha. Pinipili na lamang ng ilang mga residente sa bayan ng Marilao na nagnanais makatipid na lumusong sa baha, bagamat na nangangamba ang mga ito sa panganib na posibleng maidulot nito. Mahirap po talaga ang baha. Tignan niyo po na, ang lalim mo. Hanggang dito po yung tubig ko kanina. Hanggang hanggang hita po. Delikadong-delikado, lalo na po yung mga wiring natin. Sa kabilang banda, sinamantala ng mga driver ng bangka at pedicab ang baha sa lugar upang kumita. 30 hanggang 50 pesos ang singil ng mga ito sa pasahe. Ngunit kahit mahal pa ang pasahe, nagbabayad na lang ang mga commuter, huwag lang malubog sa baha at dapuan ng sakit na nakukuha sa maruming tubig gaya ng alipunga. Kasi masakit na ang mga paan namin sa sa alipunga ng paa. Na namumulan na at nananakit na sa hapde. Kaya wala kami magawa kahit gano'n ang singil ng sidecar. Sumasakay na lang din kami kung meron lang pambayad. Wala namang planong lumikas ang mahigit 1,000 residente kahit umabot na ng hanggang dibdib ang taas ng tubig baha sa kanilang lugar. Malalim nga yung tubig hindi nga ako pwedeng umalis dahil nga wala magbabantay nung bahay at yung mga gamit. Samantala, apektado naman ang hanap buhay ng mga residente dahil sa tubig baha. Idinadaing na din nila ang supply ng pagkain at malinis na tubig sa lugar. Sa ngayon ay hindi pa rin humuhupa ang baha sa Barangay Kaingin, Lawa, Bayugo, Gasak, Zamora at Hulo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Isinusulong ng Pilipinas ang pagkakaroon ng formal na negosasyon sa China hindi lamang upang lutasin ang problema sa agawan ng teritoryo kundi upang muling ibalik ang magandang ugnayan ng dalawang bansa. Narito ang hataw na balita ni Marge Navarro. Dumating na noong Sabado si Philippine Special Envoy to China at dating Pangulong Fidel Ramos mula sa kanyang informal talks sa ilang opisyal ng China sa bansang Hong Kong. Ayon sa dating Pangulo, isa sa mga tinalakay sa pulong ay ang pagpapaluwag ng fishing restrictions sa Scarborough Shoal upang makapagpatuloy sa kanilang ikinabubuhay ang mga mangingisdang Pilipino. We will restore the fishing according to the rights accorded by tradition. Bagaman walang pinal na kasunduan, positibo ang pananaw ng dating Pangulo na sasang-ayunan ito ng bansang China. Hindi naman kasama sa napag-usapan ang desisyon ng International Arbitral Court na pumapabor sa Pilipinas kaugnay sa agawan ng teritoryo dahil kinakailangan ng isang formal na negosasyon ukol dito. Encouraging track to or think tank exchanges on relevant issues and concerns. That could most likely relieve us of if we are returned to the next phase to handle it as well. That will relieve us of the burden of discussing the contentious issues because we have another group doing that while we explore ways and means on how to move our relations forward. Bukod dito, tinalakay rin sa pagpupulong ang posibleng hakbang na magiging kapaki-pakinabang sa mga mamamayan ng dalawang bansa. Kabilang dito ang pangangalaga sa mga yamang dagat, pagkakaroon ng kooperasyon sa pangingisda, paglaban sa ilegal na droga at smuggling, pagpapalakas ng turismo at ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa.
Kabilang sa nakaharap ng dating Pangulo ay si dating Chinese Ambassador to Manila at ngayon Chairman ng Foreign Affairs Committee of the National People's Congress ng China na si Fu Ying at si Wu Shichun, ang Pangulo ng National Institute of South China Sea Studies sa China. Marge Navarro, UNTV News and Rescue, Philippines. Ilang kilalang personalidad at mga biktima ng nakaraang martial law ang nagtipon-tipon sa Luneta kahapon upang tutulan ang planong pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Narito ang hataw na balita ni Jericho Albano. Sigawan natin na hindi dapat ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani! Hindi! Sa kabila ng masamang panahon kahapon, hindi pa rin napigilan ang kilos protesta ng ilang mga personalidad at mga militanteng grupo sa Luneta upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa nalalapit na pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ilan sa mga politikong lumahok sa protesta ay mga senador mula sa Liberal Party na sina Senator Laila De Lima at si Senator Risa Hontiveros. Dumalo din ang ilang personalidad na lumaban noon sa diktadoryang Marcos. Karamihan ay nagsuot ng kulay puting t-shirt na simbolo umano ng pagkakaisa. Nagsagawa din ng mga ito ng signature campaign upang mangalap ng suporta. Umpisa ito at magpapatuloy dahil sa tingin namin talagang hindi tama, mali yung kapasyahan ni Pangulong Duterte ilibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa tingin namin, hindi yan sangayon, alinsunod sa batas. At kami naman ay nakikiusap sa Pangulo na mag-reconsider siya ng kanyang posisyon. Kung hindi siya makumbinsi, ay kami ay pupunta sa Korte Suprema upang doon kami humiling ng hustisya. Noong nakarang linggo ay naghain na si Senator Risa Hontiveros ng resolusyon sa Senado na humaharang sa planong Heroes Burial kay Marcos. Gayon din ang Makabayan Bloc sa mababang kapulungan naman ng Kongreso. Nakakahiya po. Sa libo-libong nagsakripisyo, naging martir pa kung atin ding ilalaan sa kanya ang isang Heroes Burial. Una nang nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na naayon sa batas ang pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Just focus on whether he's a Filipino, he fought for his country, and is once upon a time the president. That's the law. We cannot go out of the law. You cannot amend a law by just a condition given by one person. The statement of a one person cannot be the law. Jericho Albano, UNTV News and Rescue, Manila. Sumuko naman sa mga otoridad ang kapatid ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na itinuturing na big-time drug lord sa probinsya ng Quezon. Narito ang hataw na balita ni Japet Cablaida. Sumuko sa Lucena City Police Station ang hinihilalang big-time drug lord sa probinsya ng Quezon na si Cirilo Atel Alcala, nakababatang kapatid ni former Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala. Ito ay kaugnay ng bench warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 56 Lucena City laban kay Atel dahil sa hindi nito pagsipot sa mga pagdinig sa kasong kinasasangkutan kaugnay sa illegal na droga. Na yung aking kapatid, kaya naman na naiwan ko dyan, dahil sa may warrant, may bench warrant. Ngayon, after ng magkaroon ng bail, at saka siya pwedeng palamasin. Si Atel Alcala ay nahuli ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa anti-drug operation sa Barangay Cota, Lucena City noong 2008, subalit nakalaya rin. Sinamahan si Atel Alcala ng kanyang kapatid na si Congressman Vicente Kulit Alcala ng ikalawang distrito ng Quezon at pamangkin nito na si Roderick Alcala na mayor naman ng Lucena City. Ayon kay Representative Alcala, pansamantala nilang inilabas sa ospital sa Maynila si Atel upang humarap sa mga otoridad at linisin ang pangalan ng kanilang pamilya. Hanggat hindi sila lumulutang,
walang info na pwedeng lumabas. Kasama rin ni Atel ang kanyang anak na si Sajid Alcala na kabilang di umano sa drug list ng PNP sa lalawigan. Sa ngayon ay nananatiling nasa kustodiya ng PNP si Atel, ngunit pansamantala muna itong dinala sa ospital kahapon dahil sa lagnat nito. Japet Cablayda, UNTV News and Rescue, Quezon Province. Nagkakaroon na ng positibong resulta ang maigting na kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga sa bansa. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, bumaba ng 31% ang crime index sa bansa. Sa pinakahuling datos ng Philippine National Police o PNP, mula sa mahigit 17,000 recorded crime incidents noong Hulyo, noong nakaraang taon ay nasa 11,000 na lamang ang naitala nitong Hulyo ng kasalukuyang taon. Kabilang sa mga karaniwang krimen na naitala, ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at carnapping. Isang Taiwanese tourist ang nasawi habang 22 ang sugatan matapos matabunan sa landslide ng tourist bus na sinasakyan nila sa Southeast China. Mabilis naman na rumisponde ang mga rescuer sa lugar at agad na dinala ang mga nasaktan sa ospital. 2 sa mga sugatan ang nasa malubhang kalagayan. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang po sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito na po ang mga dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Isa sa mga sugatan sa vehicular accident sa Quezon City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Moro Islamic Liberation Front o MILF, malaki ang tiwala sa Duterte administration upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Pambato ng Pilipinas sa golf at marathon, bigong makakuha ng medalya. At mahigit 800 residente sa Apalit, Pampanga na paglingkuran sa medical mission ng programang Serbisyong Kasangbahay. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isa sa 3 nasugatan sa panggaan ng motorsiklo at van sa Quezon City. Narito ang report ni Reynante Ponte. Naputol ang kaliwang paa ng driver ng motorsiklo matapos makabanggaan ang L300 van sa Aurora Boulevard Corner, Araneta Avenue, dakong alas 12 ng hating gabi. Nakilala ang biktima na si Romel Agtutobo, 30 anyos na residente ng Cainta, Rizal. Magkatuwang na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at Central San Juan Fire Rescue ang biktima na nagtamo ng mga sugat sa paa, tuhod, noo at talukap ng kanyang mata. Habang tinulungan naman ng Raha Rescue ang live-in partner nito na kanyang angkas na si Abigail Aguilon, 26 anyos na nagtamo din ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos mabigyan ng pangunang lunas, agad isinugod ang 2 biktima sa San Juan Medical Center. Samantala, sugatan din ng driver ng van na si Ray Viernes na nagtamo ng sugat sa kanyang kamay na binigyan din ng first aid. Sa ngayon, inimbestigahan na ng Quezon City Traffic Sector 4 ang pangyayari kung sino ang dapat managot sa nangyaring aksidente. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa ibang balita, plano ni Cabinet Secretary Leoncio June Evasco Jr. na ipanukala kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-abolish sa 3 national agency na hawak niya. Ito ay ang National Irrigation Administration o NIA, National Food Authority o NFA at ang National Electrification Administration o NIA. Kaugnay ng balitang yan, kasama natin si Cabinet Secretary June Evasco. Magandang umaga po, Secretary Evasco. Magandang umaga po, Daniel. At saka pakinig ninyo sa UNTV Radio. Opo, kasama ko rin po si Monica Veralio. Secretary, ano po ang rationale natin? Bakit nyo pong gustong ipa-abolish na itong 3 agency po na ito na nasa ilalim po ninyo? Unang-una, wala pa namang move to abolish. Opo. Binitawan lang natin yan sa ere para mapag-usapan ang pros and cons. Okay. Para makatanggap tayo ng idea kung ano ang pulso ng bayan.
So it's So yun lang. Yung ganun lang kasimple, Daniel. So it's like parang ino-open nyo lang po ito for discussion, Secretary, para makita natin kung pwede bang gawin yon o magiging practical ba na gawin ito. Ganun po ba yan, sir? Yeah, ganon. Aside from that, we might be getting proposal suggestions on how to re-engineer these agencies. Alright. So far, Secretary, ano ho ang mga nakuha na ninyong mga reactions with regard to this? May mga reactions na sabi hindi i-abolish, mayroon ding sabi i-abolish. Parang ganon. Mm-hmm. So wala pa na tayong tiyak na konklusyon as of now. Alright. So far, ano ho ba ang nakikita ninyo na problema dito sa NFA sa kasalukuyang setup niya, Secretary? Ganito, hindi pa naman malalim yung pag-aaral natin dito, Daniel. Bago pa tayo nakaupo. So we're still conducting our own study. Alright. So itong 12 ahensya na nasa ilalim ninyo, Secretary, is it accurate na lahat po ngayon ng mga head niyan ay talagang hindi na maituturing na cabinet position? Hindi naman yan cabinet positions yan except for it. Daniel, sorry. Nandito ako sa loob ng eroplano. Apo, sige po. Okay. Alright. Yun. Tawagan natin na lang pagka makausap natin ulit si Secretary Evasco dahil nasa loob na pala siya ng eroplano. Ibig sabihin ay... paalis. Oo. Palipat. Ganyan sa eroplano. Diba? Bawal ang cellphone. Pwede, pero hindi pwede voice call. Bawal. Tawag, Hindi na pwede yung voice call. Yan. Dahil pinag-uusapan ho ngayon itong panukala at gagaya ng sinabi ni Secretary June Evasco, ang gusto nilang mangyari ngayon ay mapag-usapan muna, ma-float itong idea na ito, hindi pa naman para talaga tuluyang i-abolish, kundi mapagdebatihan yung maaari o yung possibility na yung NIA, yung NFA, itong NEA, kasi isang NIA at NEA. Yes. Yung National Irrigation. Apparently, meron silang mga sinisilip dito. We'll get back to that. Alamin po natin ang iba pang magiging reaksyon hinggil pa sa pangapanukala po na yan. Samantalang malaki ang tiwala ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Narito ang report ni Rosalie Cos. Sa kauna-unahang pagkakataon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, nagharap ang Negotiating Peace Panel ng Pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Kuala Lumpur, Malaysia upang umpisahan na ang pagpapatupad sa mga unang napagkasunduan ng dalawa sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Duresa, direktiba ni Pangulong Duterte ang agarang pagpapatupad nito kahit na hindi pa naipapasa ang magsisilbing implementing rules and regulations nito na Bangsamoro Basic Law. We move to the very more important part, which is implementation. Expectations are very high in our people there, and we have to meet these expectations together. No longer negotiating, taking strong positions against each other across the table, but now going to be partners on how to make things happen for the Bangsamoro. Tiwala naman ng MILF na may political will si Pangulong Duterte upang tuluyan ng maipasa ang batas. With the strong political will of President Rodrigo Roa Duterte to resolve the Bangsamoro question, we find ourselves partnering again to bring this exercise to a successful conclusion.
Kabilang din sa mga nagtungong kinatawan ng pamahalaan sa Kuala Lumpur, Malaysia, sina House Speaker Pantaleon Alvarez at House Majority Floor Leader Rodolfo Fariñas upang bigyang katiyakan ng MILF na ang kasalukuyang Kongreso ay kaisa ni Pangulong Duterte sa pagkakamit ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Tiniyak naman ni Secretary Duresa na aakma sa panukalang Federal System of Government ang bubuing Bangsamoro Government Entity. Samantala, mas palalawigin pa ang bilang ng mga miyembro ng Bangsamoro Transition Committee kung saan isasama na rin ang Moro National Liberation Front o MNLF na isa namang welcome development para sa MILF. The government numbers will include members from IP communities, from LGUs, from sultanates, the MNLF, and other groups. But on the spirit of improvement and enhancement, it's not a violation of that agreement. So we agreed with government to increase the number of the commissioners of the DTC. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Nadagdagan ang level ng tubig sa Angat Dam matapos ang ilang araw na pag-ulan. Alamin natin ang detalye kasama ng update sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Nasa Pag-asa Weather Forecasting Center pa rin. Go ahead, Ray! Yes, Kuya, mahigit sa o halos sa 7 metro na itong idinagdag po ng level ng tubig dyan sa may area ng Angat mula po nung weekend na nagkaroon tayo ng mga pag-ulan. Ito ay lagpas na po doon sa tinatawag natin na critical low level na 180 meters. As of 6 a.m., nasa 181.45 meters ang level nito. Pero ayon sa Pag-asa, kailangan pa po ng mga 3 billion na galon ng tubig para masapatan yung kailangang imbak naman itong dam para naman sa ating tag-araw. At mga kailangan ito ng mga 4 na bagyo ayon sa Pag-asa para mapunan itong pagkukulang pa na ito. At ina-expect nga na sa huling quarter po ng 2016 ay mararamdaman po natin ang peak ng epekto nitong posibleng pagkakaroon po ng La Nina phenomenon na magdudulot po ng mga pag-ulan dito sa ating bansa. Sa ngayon ay patuloy po na nakakaranas ang malaking bahagi ng Luzon at ilang lugar sa Visayas ng mga pag-ulan dahil sa epekto po nitong southwest monsoon o habagat. Sa Metro Manila, maaari pa rin po tayong makaranas ng monsoon rains o katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malakas na mga pagulan kasama na po ang area ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ang lalawigan po ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Mindoro. Samantalang may mga pag-ulan din sa may Western Visayas na labing bahagi ng Luzon at mga lalawigan po ng Laguna, Quezon, Rizal at Palawan. Yung labing bahagi po ng Luzon at yung labing bahagi ng Visayas, meron pong mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. At sa Mindanao, medyo maganda po ang lagay ng panahon pero may mga oras po na magkakaroon din ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Yun hong western seaboard ng Central at Southern Luzon, delikado po na pumalaot lalo na yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat. Ayon sa Pag-asa, yung intensity ng ulan ngayon ay posibleng mas bawas na kumpara dun sa mga ulan sa nagdaang araw. Subalit by weekend, mag-umpisa po ng Biyernes or Huwebes ay maaari po tayong makaranas pa rin ng epekto nitong habagat. Ng ating latest sa lagay ng panahon at binabati ko rin ng happy Sabbath Day ang aking pong wife, si Marge at si Ate Arlene Gasol. Kuya? Maraming salamat, Ray Pelayo, with matching pagbate. Talagang Happy Sabbath! Ayos, ha? Si ate pala. Sabi nung asawa At saka si Marge, syempre. Yan ang bago sa lahat. Ayaw ka nakakita ng news, may batian. Ayos, ha? Salamat, Ray Pelayo, mula po sa Pag-asa DOST. Paalala muli sa ating mga kasambahay, nagdeklara na rin ng suspension ng klase sa lahat ng antas ng paaralan sa bayan ng Bacoor sa Cavite, habang mula preschool hanggang elementary naman sa Baguio City dahil sa masamang panahon. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa buong Metro Manila at mga lalawigan ng Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales at Nueva Ecija. Gayon din sa bayan ng Cainta, Rodriguez, San Mateo, Taytay,
Antipolo, Morong at Cardona sa probinsya ng Rizal, habang walang klase sa preschool to high school sa Angono sa Rizal. All levels din ang suspension ng klase sa Sasmuan, Santo Tomas, Guagua, Minalin, City of San Fernando, Magalang, Bacolor, Mabalacat City, Macabebe, Santa Ana, Apalit, Lubao, Arayat, San Luis, Florida Blanca at Santa Rita sa Pampanga. Wala namang pasok sa preschool to high school sa Masantol, Mexico, San Simon, Porac at Candaba, Pampanga. Isang lalaking may dalang army knife at flammable liquid ang inatake o umatake sa isang tren sa Switzerland. 6 ang sugatan kabilang ang 3 matanda, 2 teenager at isang 6 na taong gulang na batang nagtamo ng knife wounds at sunog. Ayon sa mga otoridad, nasugatan din sa insidente ang attacker at naisugod pa sa ospital, ngunit binawian din ang buhay. Inaalam pa rin ng mga otoridad kung ano ang motibo ng suspect sa pag-atake. Mahigit 800 residente sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga ang napaglingkuran ng medical mission ng programang Serbisyong Kasangbahay. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Laking pasasalamat ni Aling Ruby Yuto, residente ng Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, dahil sa medical mission ng programang Serbisyong Kasambahay. Ilang araw na kasing may sakit ang kanyang 3 anak, ngunit dahil sa kakapusan ng pera ay hindi niya kayang may paggamot ang mga ito sa ospital. Kabilang si Aling Ruby sa mga nakatanggap ng libreng serbisyong medikal na hatid ng programang Serbisyong Kasambahay ng UNTV. 3 po yung anak ko. Nauubo po sila, nilalagnat, tsaka po nagtatay. Para mapaggamot po sila. Para po matingin po sila at mabigyan po sila ng gamot na tamang gamot. Sana po lagi pong merong ganyan para po meron po sila tutulungan na may sakit. Umabot sa mahigit 800 ang mga residente na nakatanggap ng libreng medical at optical consultation, libreng pagbubunot ng ngipin at libreng x-ray, electrocardiogram at laboratories, at libreng legal consultation. Laking pasasalamat naman ng kapitan ng barangay dahil napili ang kanilang lugar upang pagdausan ng medical mission. Nagpapasalamat ako dahil maraming nakikikinabang dito sa bigay niyong medical mission na to. Ibinahagi rin ng ilang volunteer doctor ang kanilang naging karanasan na anila ay kakaiba sa ibang medical mission na kanilang napuntahan. Maganda ang project na ito na ginagawa ng UNTV dahil malaking tulong ito sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap na walang pambili ng gamot, saka walang pambayad ng laboratory. Matagal na rin ako nag-medical mission pero ito medyo kakaiba dahil kagaya na sabi ko, halos kumpleto. May laboratory, may x-ray at saka gamot. Saka ngayon lang ako naka-experience, nakasama ko ang UNTV. Patuloy ang panawagan ng UNTV sa mga profesional na nagnanais ibahagi ang kanilang kakayahan sa mga kapuspalad nating kababayan na makibahagi sa isinasagawang public service ng istasyon kahit isang araw lang. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Para sa iba pang mahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. Yan po ang mahataw na balita ngayong araw na Lunes, August 15, 2016. Susunod na programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.